Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, sumabog na. Nako, delikado to, diktadora, nasa kamera. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung ating video, no? Ito, pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa mundo ng social media. Sabi po dito mga kababayan sa Pulso ng Bayan, ito po, nagtatanong po sa ating lahat mga kababayan kung oo ba o hindi, ang sagot lang sabi po dito, naniniwala ka bang si Martin Romualdez ang tunay na mastermind sa maanumalyang flood control scandal? Tumatawa, oo, hindi, galit. Ayan kapag ikaw po ay tumawa, ikaw ay nagsasabi ng oo, no? Kapag ikaw naman ay galit, ibig sabihin ay hindi, mga kababayan. Kung ako po ang papipiliin mga kababayan at magbibigay ng opinyon, kung naniniwala ba ako na si Martin Romualdez ang tunay na mastermind dito po sa maanumalyang flood control scandal, ang masasabi ko po ay hindi, no? Hindi po. Hindi po ako naniniwala na siya talaga ang mastermind, no, mga kababayan. Kasi hindi naman po siya ang pumipirma ng ating budget, mga kababayan. Sila lang po ang nagpapasalitate, no? Diyan po sa camera para makapag-insert, no? Pero kung sasabihin mong, si Romualdez nga ang talagang mastermind, maybe he is one, no? He is one of those mastermind, mga kababayan. Pero hindi po siya, no? Ang nakikita po ng taong bayan, there is something big, no? Behind Martin Romualdez, no? Pero protected by this Congress, both House of Representative and Senate, mga kababayan. Protektado po Kasi biruin mo klarong-klaro sa mata po ng taong bayan, kahit sino, kahit hindi ka na pag-aral, mga kababayan, kung aanalisahin mo yung mga pangyayari, no? Talagang sangkot po at dawit po ang pangalang Martin Romualdez. And even the contractors said, no? Pinangalanan po ang former speaker. But then again mga kababayan, ano po ang ginawa ng ating mga butihing senador? Diba? Yung ating mga honorable, diba? Ano pong ginawa ng mga honorables, mga kababayan? Ang ginawa po nila, tuwing nababanggit po ang pangalang Martin Romualdez, ay bigla na lang pong, teka lang, suspended muna yung sesyon, no? Tapos pagbalik, iba na ang pag-usapan. Naku po talaga, oo. Yan lang ang mahirap dito, mga karibin natin, no? Kasi talagang ipinapakita nila that they are not, no? Hindi po nila sinabi or sinasabi that Martin Romualdez is involved. Instead, itong mga honorables, mga kababayan, are justifying, no? Gina-justify po nila that Romualdez is not having no direct, no, involvement dito po sa scandal na ito. Itong flood control scandal, no? Yun po ang nakikita natin. They are protecting. They are protectors. No? Mabalik nga tayo dito. Ito last po, tatanungin ko po ulit kayo mga kabayan, naniniwala ka bang si Martin Romualdez ang tunay na mastermind sa maanumalyang flood control scandal? Oo o hindi? Ayan, i-comment nyo na lang po ang inyong opinion. At eto, pasadahan din po muna natin tong si Risa Hontiveros. Ayan mukhang gusto nang maiyak na Risa Hontiveros sabi po dito kasi mga kababayan, DOJ binasura ang cyber libel case na isinampa ni Hontiveros. Ibinasura ng Department of Justice ang cyber libel complaint na inihain ni Senator Risa Hontiveros laban sa ilang personalidad sa social media. Ito po yung mga DDS, vlogger at blogger.
Matapos magpa siya ang prosecutor na walang sapat na prima facie evidence para ituloy ang kaso. Ayan mga kababayan, no? Wala kasi, ang ano kasi dito, once you are public officials, no? Kaya nga, ito rin dapat no? Ito rin dapat ang maging dahilan ni Congressman Kiko Barsaga. Kasi Kiko Barsaga is a very bold siya, no? Matindi po siya mag-criticize sa gobyerno. Now, with this case, no? Ni Risa Hontiveros sa mga DDS vloggers, no? Wala pong kasing wala pong matibay na ebidensya sa Risa Hontiveros ng cyber libel, mga kaubayan, no? At saka sabi po ng Korte Suprema, huwag ka pong maging balat sibuyas because you are a public official, no? Maliban na lang kung ikaw ay private citizen, mga kaubayan, kasi talagang kailangan mong kaso ng cyber libel kapag ikaw ay sinisiraan, no? Kapag ikaw ay pinag-uusapan, no? Maging ito man ay tawag dito, mabuti o masama, basta pinag-uusapan ka, pwede ka kung ayaw mo, di ba? Kung ayaw mong pag-usapan ka, pwede kang kaso ng cyber libel. But because you are, no, a public official, wag kang balat sibuyas. Lahat ng bala dapat ay sinasalo mo, Risa Hontiveros, no? Kasi isa po yan sa mga katangian dapat mayroon ang isang public official, no? Wag kang balat sibuyas, nako. Masasambit lang kayo sa mga vlogs, napapag-usapan lang kayo. Eto, cyber libel agad, no? Ang panglaban ninyo. Buti na lang at pinapanigan po ng Korte Suprema ang mga vloggers, no? Kasi we are just, no, expressing, no, our feelings, expression, no? Kung ano man yung mga ginagawa nyo, whether it is good or bad, no? Ito po ay isang malayang pamamahayag, mga kababayan. So ayan, iyak ka na naman ngayon, Risa Hontiveros. Nako. Ito po ang tandaan natin. Tatakbo pong presidente sa Risa Hontiveros. Paano na lang po kapag siya na po ang presidente? Baka lahat ng mag-criticize sa kanya, cyber libel agad ang kaso. Diba? Kaya hindi dapat manalo. Ito pong, kasi wala namang chance para manalo. Anyway, pero baka kasi, diba, magkaroon ng himala at manalo ito. Lagot ang mga vloggers. Lahat ng magsasalita, cyber libel case ang ipapataw ng Risa Hontiveros. Ay, grabe. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pag-usapan naman po natin tong balita, no? Itong video. Sabi po kasi dito ni General Macanas, mga kababayan, Kiko Barsaga pinagtutulungan ni Abante Garin gustong tanggalin bilang congressman. Ito po ay galing sa Pinoy Vlogger PH. At ito po, pakinggan po natin itong si General Macanas ng General's Viewpoint. Pasok. Tuluyan ng tanggalin. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na hindi sapat ang bagong suspension kay 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga dahil hindi pa rin daw ito titigil sa pagsasalita. Sabi niya, we allow the freedom of speech. In fact, sinabi ko pa na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his rights as a person. Kaya nasa kanya, yun he can still speak outside Congress but not inside Congress. Yan ang payag ni Abante. Muling sinuspende si Representative Barsaga sa loob ng 60 na araw kasunod ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Noong Disyembre, nang unang sinuspende ang kongresista. Ito yung exact na statement ni Congressman Abante. Sabi niya, ako talaga
Ang gusto ko dyan, expulsion na eh. Kasi you can suspend Barsaga, hindi naman titigil magsalita yan eh. So, ang nakikita po natin dito mga kababayan, no, parang dictatorship na. Dictatorship. Ang nangyayari dito sa Kamara, mga kababayan, no. Ayaw na nilang may congressman na nagsasalita against the administration, no. Anong hindi ba tayo demokrasya? Hindi ba tayo demokratikong bansa, mga kababayan, para ganituhin nila, no? Elected by the people po yan eh. Tapos hindi nyo pagsasalitain. Hindi nyo igagalang. No? Kung yung mga sinasabi nga ninyo, iginagalang ng mga kababayan natin. No? Although ayaw namin sa mga sinasabi nyo, pero wala po kaming nagagawa. Kung di i-accept. No? Not to respect, but to accept. No? Kasi hindi namin nire-respeto yung mga sinasabi ninyo. Oh. Pero kailangan po naming tanggapin. Ganon din po sana ang gawin ninyo. O kung ayaw nyong irespeto yung mga sinasabi ni Congressman Barsaga, tanggapin nyo na lang. Di ba? Tanggapin nyo na lang. Kasi nasa demokratikong bansa tayo eh, mga kababayan. Granting. Ma-expel na siya. O di magsasalita pa rin. Kaya ito ni Congresswoman Garin sa pagboto niya ng yes para mapatawan ulit ng another 60 days suspension si Congressman Barsaga. Sabi niya nito, naawa ko sa kanya bilang isang ina. Wow, palakpakan naman natin. Tingnan natin yan. But with a heart, with a heavy heart, because I have tried several times with extreme patience helping the son of our former colleague, Congressman P.D. Barsaga. Because as a mother and as a member of this august body, I felt before that there was in making him understand that disorderly behavior and conduct has no place in governance. However, Madam Speaker, distinguished colleagues, his repeated wanton disrespect of facts, disrespect to the institution, and his habitual lies, fake news, and fantasy on producing distorted facts has led to confusion and chaos, something that the Filipino people does not deserve. Parliamentary procedures indeed. Ipuputol ko pa. Pero mahaba-haba pa ito. Yung ginagawa daw ni Kiko Barsaga, the Filipino people does not deserve. So, ibig sabihin, dapat maraming na magagalit na taong bayan kay Barsaga. Kailang baliktad o. O, tingnan natin muna ang Totoo, di ba? Kung hindi po deserve ng mga Pilipino yung mga sinasabi ni Congressman Barsaga, bakit po mas mahal pa ng taong bayan, not only sa kanyang distrito, but all over the Philippines, mga kabayan, no? Bakit mas mahal pa siya kaysa po sa inyong mga nagsasabi ng sinasabi niyong totoo? Kayo po ba ay nagsasabi ng totoo? Congressman Garin, Representative Abante, Pastor Abante. Kung kayo po ay nagsasabi ng katotohanan, bakit hindi kayo minamahal ng taong bayan? Marahil po ang inyong mga sinasabi ay hindi totoo at puro kasinungalingan kasi kayo po ay criticize ng taong bayan. Diba? Kaya yung logic ninyo minsan, sablay. Mga sablay yung logic ninyo sa totoo lang. Ngayon pa lang nakikita na natin kung sino talagang sinungaling no? So, sa palagay nyo, sige nga, sino po ang nagsasabi ng totoo? Si Congressman Kiko Barsaga?
Si Bini Abante or si Garin, mga kababayan? Sino po sa tatlong yan ang nagsasabi ng totoo? Sa akin lang, mas factual, no? Mas factual po at mas nasa realidad ang mga sinasabi, no? Ni Representative Kiko Barsaga. Pero gaganituhin lang nila. Ha? Dahil Kiko, dahil ba sino to? Si Representative Kiko Barsaga ay kulang sa numero. Ha? Kulang po sa numero. Ibig sabihin, kulang po sa kakampi dyan po sa House of Representatives. Pero hindi nyo yan mapipigilan eh. Suspindihin nyo yan, i-expel nyo yan. Magsasalita pa rin yan mga kababayan. No? Kasi alam niyang nasa tama siya at susuportahan po siya ng taong bayan. Alright? Ayan mga kababayan, ano po inyong opinion, reaction, patungkol po sa video nito? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.